Okay, update tayo sa BTC. Meron tayong importanteng news ngayong araw na to ata or baka kapon ba to o ngayong araw. Ito no, tariffs. Meron tayong potential trade war na nangyayari sa US, Mexico, tsaka ano ba to? Canada, China pa, China pa pala no. So, isa sa mga issue ngayong parang mga araw na to, hindi naman actually ngayong araw na to no, nung na-elect si Trump no. Oh shit, nasabi ko yung pangalan niya, pero baka ewan ko, di ko lang kung baka ma-block to pero yun nga no, sa election nalo si Trump at meron tayong uh, para pinaka-issue na pinaka gustong gawin ng Trump administration na i-deport yung mga mga illegal aliens. Pag sabi natin illegal aliens, mga uh, immigrants, no? Mga immigrants na hindi tama yung mga papeles, kumbaga. Pero maraming issue ang kaalabasan doon. Kasi sa US no, merong mga merong mga illegal immigrants. Kaya for example, kapag Pinoy ka, gusto mo pumunta ng US, mahirap makapunta ng US. Hindi lang dahil sa pera, dahil din sa talamak ang mga Pinoy na hindi na bumalik ng Pilipinas kapag nakapunta na ng US. No, so example 'yun no, na sa mga Pinoy medyo kadalasan mga illegal immigrants din. So, maliban pa doon, medyo marami rin na may mga illegal immigrants din sa ibang bansa pa pumupunta ng US. So may isip nyo, maganda siguro 'yon no, na yung mga illegal itama no. Pero ang pinaka problema doon actually maraming trabaho ang mawawala, na most likely yung mga trabahong yun hindi gustong kunin ng mga actual US citizen, no? Kasi yung yung bayad mga trabahong yun, yung cost of living hindi naman kaya maabot ng pay, no? Sa mga immigrants kasi, yung mga illegal immigrants kasi, mas mababa yung cost of living. Pag sabi natin cost of living, kunwari sa Pilipinas, pag kumain ka siguro ng isang meal, isang kainan, sabihin natin lunch, sabihin natin average of of bibili sa labas, kakain ka sa labas kunwari, average of mga 100 pesos siguro, sabihin natin. Meron pa nga mga 50 pesos no, ganon. Tapos sa naman sa US, ang average ata nila times 2 hanggang times 3. So sabihin natin imbes na so mga mga $2 yung 100 pesos or less than, mga $1.8. Pero sa US siguro mga $5 up until $10 yun. Yung normal na pa-deliver kumbaga, o sabihin natin kakain sila sa labas, no? So gusto ko lang i-point out no, na pwede natin ma-expect no, kasi ito polado to no. Pwede natin ma-expect sa mga upcoming days, in case na mangyari nga yung yung deportation sa mga illegal immigrants, which is parang mahirap i-gauge yun, no? Mahirap i-gauge kung ano bang tama doon, kasi pwede naman kaso politika na to no. Pero anyway, kapag nangyari yon, yung deportation ng maraming tao, ang sabi mga 11 to 13 million na mga tao na pwedeng i-deport. Pag de-deport yon, yung workforce, yung mga nagtatrabaho biglang babagsak, no? Kasi madalas yung mga medyo low paying jobs, most likely mga illegal immigrants ang nagtatrabaho doon. Pero at the same time, yun nga yung na-explain ko no, na medyo mababa yung pay para sa actual American people, no, kumbaga. At most likely hindi nila tatanggapin yun, no.
na maging trabaho yung mga ganun. Malalaman nyo rin yun sa ano, no? Kung for example ako, no, freelancer ako, makikita ko sa social media yung mga yung mga trabaho na minsan depende sa country, no? Minsan depende sa country. Kalalabasan, mas malaki yung bayad sa kanila o kaya mas maliit ng todo sa ibang bansa kaysa sa akin, ganun. Kasi yung cost of living nila mas maliit sa atin. Kunwari yung Indonesia ata yun, no? Example. Pero sabihin natin pag galing Australia na off-site sabihin natin sa US yung company na pinagtatrabahuan, pero nasa Australia sila, medyo malaki pa rin ang bayad sa Australia kumpara sa Pilipinas. Kunwari ako nagtatrabaho, may freelance ako sa US, ang bayad lang sa akin, kasi most likely tatanggapin ko yun kapag mga sabihin natin yung normal na nakukuha ng mga sabihin natin IT, mga bandang 50k to 80k. Pero yung mga actual na same level mo na co-worker mo, actually tumatanggapin ng mga 150k to 300k, no? Pero nasa US sila. So ganun yung yung kinakalabasan. So example yun, no, na mas tumatanggap ang mga third world country na lumipat ng US illegally ng lower paying job. Okay? So nalabas ko na yung idea na yon. So expect natin kapag mangyari man yung deportation, no, mga ganon, mag-aaron ng pagbagsak ng workforce or yung jobs report. Pag bumagsak yon, sign of of some sort of possible recession. Ngayon, anong meron sa tariff? Anong meron dito sa tariff? Etong nakalagay dito, tariffs to fuel Bitcoin surge. Hindi ko alam kung totoo yan, kasi most likely hindi mangyayari to sa opinion ko. Most likely kasi ang tariff tax to ng export at import. So merong so ang pinaka rason bakit may increase ng tariff sa US kasi nga, no, yung mga illegal immigration para pigilan yung mga country neto, etong Canada, Mexico at China, na parang pinakapanlaban ni Trump daw sa mga illegal immigrants. Kasi sa China, sa Canada at Mexico, mostly doon daw ang mga illegal immigrants na pumupunta ng US, at meron mga iba pa, may mga drugs pa, no, kunwari ganun. So ang kinakalabasan, nagdagdag siya ng tax. Ngayon, hindi ang feeling ng Canada sa ngayon, ang Canada ngayon nangyari to, no, ngayon ata, na hindi fair na mabigyan sila ng tax ng malaking ganun, 25%. So kinalabasan, ang Canada nag-retaliate, nagdagdag din ng 25% na tax. Pati ata sa energy, ang energy, electricity, oil, at kung ano pang type of energy na resources, no. So anong mangyayari doon? Bakit importante itong tariff at paano makaka-apekto siya sa trading, sabihin natin, or sa economy? So ang kinakalabasan, nagpapatong ka pa ng ekstrang pera para sa goods, which is ang pinaka-problema natin ngayon, inflation, di ba? Bumababa inflation natin, pero yung pagtaas ng presyo na yun, kasi may tax, no, ang kalabasan, ang mga tao kailangan magbayad ng mas marami pa, habang babagsak ang mga trabahador. Kapag onti ang trabahador, ang kakalabasan, mas onti ang pasok ng pera. Medyo malaki ang sign ng recession dito, no? Nang mababa ang trabahador, habang may tax, may extrang tax, may extrang tariff, kumbaga. At meron pang trade war or tariff war na kinakalabasan, no?
So merong conflict pa sa US Canada, no, na medyo na tight bonded mga actually sila, pero yun nga retaliation ng Canada sa US kasi yun nga si Trump, no. Ewan ko kung suportado nyo ba si Trump. Ako hindi, no. Dati pang hindi. Eh, kaso wala rin choice ata yung mga tao, or gusto at parang ano, basta politika na kasi yun, no. Anyway. So check natin sa BTC ngayon. So mahaba yung intro ko, no, kasi kailangan natin pag-usapan yung ano, no, yung labas ng crypto, paano siya makaka-apekto. So TLDR, meron tayong merong tariff war between US at Canada sa ngayon. Yung Mexico tsaka China, hindi ko pa sure kung anong news sa kanila. Pero yun yan, no, 25% sa additional tariff on imports from Canada and Mexico. Si Donald Trump, no, nagdagdag ng 25% tariff, no. So ang kinalabasan ay nga lumaban ng Canada sa kalokohan ni Donald Trump sa tariff, no. Masyadong 25%, ang laki ng tax, no. So yung mga bibilin, siguro di natin sure kung maapektuhan ba ang Pilipinas, pero most likely since US, Canada, mga malalaking countries yan, no, malalaking mga powerhouse na countries yan na nakaka-apekto sa ano, sa buong mundo, pati si China, no, malaki yan, no. May expect natin, mararamdaman natin yung possible dump, kasi yun nga, no, ang sabi ko, mawalan ng trabaho ang mga tao, mas onti ang makakapagtrabaho kasi nga may mga deportation nga, at yun nga, tariff war, at mas mataas ang bayad or pagbili ng mga kung ano-anong mga goods na nalagyan ng tariff. So di ko actually alam, pero alam natin yung isa doon, energy resources, most likely ano yan, no, yung oil, pwedeng electricity, kung anong mga klaseng mga ano, no, crude oil, ganun siguro, anong mga klaseng energy, basta mga magpapakuryente sa bahay nyo, mas mataas ang bayad, no. So ano pa ba? So yung ibang drugs ata, no, hindi ko rin alam to, no. And other drugs yan. So merong mga ibang possible na medicinal drugs din na nilagyan ng tariff din, no, maliban pa sa ano, no, sa mga actual na mga bad drugs. So ano pa ba? Hindi ko na alam to, no. Basta ay ang ano, pinaka kailangan nating alamin. I-expect natin, so meron tayong 5 wave counts dito, no. Mukhang ano, no, mukhang sumasakto to sa ano, no, sa potential ending ng bull cycle. Kasi sa 5th wave, so dami, no, meron tayong tariff war or trade war, no. At meron pa rin tayong war sa na nasa Middle East ngayon. Excuse me, teka lang, no. Yung economy hindi maganda para mag-pump talaga sa tingin ko si BTC, no. Ang only way na nakikita kong magpa-pump ng todo si BTC dito sa tariff na to, no, ito tariff to fuel Bitcoin surge, ay kailangan masira talaga yung ano, no, yung traditional currency. Kailangan masira talaga yun para lumipat ng BTC ang mga tao, which is sa tingin ko medyo di ko alam kung mangyayari ba, kasi mahirap baguhin ng ano, no, ang traditional, ang nakasanayan. At kahit ngayon medyo marami pa rin ano, no, mga taong hindi pa rin nakikita ang BTC as ano, no, as, or yung cryptocurrency as ano, no, currency talaga. Marami pa ring tao, no. So sa tingin ko medyo matagal-tagal pa talaga, at sa tingin ko hindi ngayon itong paparating ko magpapump man to, hindi ngayon yun mangyayari sa tingin ko. Ay lang yan, ako yung issue, no. Meron tayong 5 wave counts dito. Madalas after na 5 wave counts meron tayong drop dyan, ABC correction, or sabihin natin kung pupunta tayo ng weekly
pupunta tayo ng weekly at ganito pala ang 5 wave counts nito. So meron tayong mini 5 waves dito, which is actually macro na yon, pero kung nasa weekly tayo, meron pa tayong mas macro dyan, no? Na may possibility na ito ang pinaka macro bull cycle na mga siguro mga span of 10 years, no? Span 10 years ba to? Hindi pala 10 years to, no? Mga 5 years pala to, no? Na ganyan. So meron tayong 5 waves dito, meron tayong 3 waves dito, meron tayong 5 waves dito, meron tayong potential 3 waves dito, tapos meron tayong 5 waves dito. At kung magko-correct man siya, sabihin natin magkakaroon tayo ng problema sa kung ano namang nangyayari sa economy ng US at yung trade war nila. Expect tayo ng ano, no, ng dump, at possibly baka gumanda to hanggang dito sa 0.5 or sa 0.618. Kung hindi naman ganyan, balik tayong daily, sabihin natin etong 5 waves na to start na to ng first wave, which is typically hindi natin nakikitang malakas mag-start ang alts sa first wave. So ganito, no, macro first wave, then magkakaroon ng correction, then macro third wave. Kung ganun man, ganito ang measurement yan most likely, hanggang 40k siguro, 40k, or i-retest nyo tong first wave na to, no? Ito, which is dun din ang matinding breakout, no? Breakout, then pump, no? So possible na dito sa dalawang area to. No? Madalas dun ang ano, no, ang second wave kung ito ang macro first wave. Okay? Gusto ko lang i-point out na may, sa tingin ko malaki ang possibility na mag-dump tayo na matindi dito at tapos sa tong 5 wave counts na to. Double check natin ang RSI natin, meron tayong bearish divergence dyan na malaki. Sa weekly, ganun din ata, no? Madalas makikita nyo ang 3 at 5 pag nagbe-bearish divergence, end na ng bull cycle. Example yan dito, no? So meron tayong higher high dito, number 3 to, ito number 3 to, ito number 5 na possible bilang, no? Meron din tayong bearish divergence dyan. So for example, meron pa ba tayong yung basic lang. So ito, no, meron tayong 1, 2, 3, 4 and 5 dito rin, no? 1, 2, 3, 4 and 5. So yung 3 at 5 madalas nagkaaroon ng bearish divergence kapag tapos na ang fifth wave. So ito, tapos na ang fifth wave dito, bearish divergence, dump. Tapos na ang fifth wave, hindi ko pa alam, no, actually baka hindi pa tapos ng fifth wave, pero malaki ang potential na tapos na ang fifth wave dito. Makikita natin, no, na nagre-reject sa 70 RSI. Ito, bumalik na sa ilalim, nagtatry ulit mag-break, pero medyo nagfo-fall down ang RSI natin dito. So hindi ko alam kung ano, no, kung magfo-fruition ba siya, pero napaka textbook na galaw ng BTC na gantong-ganto ang galawan madalas kapag may ending structure na. Okay? Isa pang kailangan natin tingnan. So hindi ko i-check yung yung short term time frame, kasi sa tingin ko kung mag-aaral man tayo ng movement dito, baka choppy pa to, no? Baka choppy pa to, no? At mukhang may 5 waves. Baka may 5 waves na rin pala tayo dito. Sa loob ng macro 5 wave na yan, meron tayong mini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5 na higher high. So alisin lang natin tong macro 5 natin. Makikita natin meron tayong higher high dito. Ang target ko dito, no, 115k. Hindi tayo umabot. Hindi tayo umabot. Umabot lang to ng 109. Ito 108. So may possibility na may 5 waves na tayo dyan. Teka lang, ha. So expect ko mga mga dito pa banda sa 113, 114, hindi pala 115k. Dito yung max na target bago tayo mag-dump. Hindi naman max, minimum target, at ito napaka sobrang minimum naman nito, no. So medyo nag-show ng ng weakness talaga ang yung pump na yun. Makikita natin inverted candle pa to, or inverted candle pa tawag dito, falling star pa to, na mataas yung wick sa taas, no. So delikado ang BTC ngayon. Titignan natin ngayon yung mga kilalang altcoins, no. Pang warning lang, kasi
walang ginawa yung alts, no, actually. Na dati ko pang nasabi yun actually, no, na kung mag-pump man to si BTC, sa tingin ko baka yung alts hindi mag-perform well. No, ito dito pa lang, no, dito pa lang, dati pa na may possibility kasi mag-pump pa si BTC talaga, pero mas bias ko talaga up until dito bearish. So simula dito, actually dito, no, dito banda, simula dito yan hanggang dito bearish ako, no. Pero pinapakita ko pa naman yung ano, no, yung possibility of bullishness, na aware ako na pwede siyang maging bullish, pero ang problema doon yung alts most likely baka hindi mag-perform well or baka mahinang pump lang. So kung titignan natin sa alts, for example yung mga kilala, si Cardano siguro, Cardano, Tether US, makita natin na malaki itong dump nato, no. Malaki itong dump nato. Kung meron man tayong 5 waves of some sort dito, 1, 2, 3, 4, 5 dito, invalidated na to kasi hindi na pwede maging impulse to, no. 1, 2, 3, 4, bawal yan, no, bawal. So ibig sabihin meron na naman tayong ABC correction. So itong ABC na to baka mali to, or actually baka tama to, no, baka 3, 5. Oh shit, okay. So hindi ko alam, no, baka 5, 3, 5 pa to, mas malala, no, parang ganito, no. Meron tayong 5, 3, 5 na paparating na ganyan, most likely possible kasi mukha itong 5 wave down, tapos meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na 5, 3, 5 ulit, ABC, or baka tama ba, ABC, tapos meron na naman tayong 1, some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito, 5, 3, 5 bago pumunta ng C wave, no. So titignan natin sa iba, kunwari si Avalanche, AVAX. Si AVAX wala ring galaw, no. Ang gulo na AVAX, naburin ko lang ito saglit. Lower high, no, lower high, at meron tayong market structure na bearish kasi meron tayong high, meron tayong low dito, meron tayong high, meron tayong lower low, meron tayong lower high, so meron tayong bearish market structure sa ngayon, ganyan. So hindi maganda yon. Sa longer time frame din, no, bearish market structure pa rin to, no. So wala pa rin tayong bull market sa alts dito, or at least dito sa AVAX or sa Cardano. Ang nag-bull market lang ata si XRP, no? XRP, pati ba si Solana? Retest to, no? Nire-retest kung ang laki ng dump nato, no? Laki ng dump nato ngayong araw to. Kasi dahil dun sa tariff, no? Yun nga, no? Ayun yung most likely pinakarason kung bakit napakalaki ng dump ng mga alts ngayon. Kasi sa tariff. Kasi expect mo kapag mataas na ngayon inflation, mahihirapan na ngayong mga tao, mababawasan pa yung mga magtatrabaho, tapos dadagdagan mo pa ng tax, yung tariff. Paano na yung babayarin mo, no? Yung mga bayarin mo, paano na? Ang kakalabasan nun daming maghirap na tao, no? So itong news na to, nasa na yun? Basta yung tariff na magpapasurge daw sa BTC, hindi mangyayari yun kasi anong ilalapag mong pera kung ano, no? Kung nahihigupan ka ng pera dahil sa mga nangyayari sa paligid mo, sa imported goods, hindi ka na makakabili ng mga ganon. Most likely kasi magmamahal energy mo, yung kuryente, yung gasolina mo sa kotse mo, sa US puro naka-gasolina yan, naka-kotse. Most likely ang kotse nila basic needs nila. Sa Pilipinas hindi natin basic needs yun actually, no? Pinaka basic needs lang natin yung transportation lang talaga na bayad sa jeep. Hindi tayo ganun kayaman like US na almost every tao merong kotse. Pero anyway, yun nga,
most likely basic needs nila yun para makapunta ng trabaho. Kasi malaki yung US, no? Sa Pilipinas kasi pwedeng ano lang, no? Pwedeng jeep lang kasi malapit lang, no? So ayun yung ano, no, yung magiging problema natin, no? So, dito na malaki ang dump sa ano ba tawag dito, ano pa ba sa Solana siguro. So sige, Coinbase tingnan natin. Si Solana okay pa naman to, no? Medyo ayun nga, red day nga lang siya. Medyo parang normal pa naman to, pero mapapansin natin yung mga nagsibag sa ano, or yung ulit tingnan natin sa AVAX ulit. Ito. Medyo malaki tong dalawang to, no? Siguro may nangyayari na dito sa dalawang to. So baka kahapon pa yung tariff. At ngayon lang ata in-announce sa news. Ano pa ba yung isa? Cardano, no? Si Cardano. Tether US. Ito malaki to, no? Malaki. So mapapansin nyo, either may panic sell dito or alam ng mga tao na yung additional na tariff na yun magiging napaka-problematic sa US, no? Pati rin sa ano, no, sa Canada magiging problematic yun kasi nalapagan sila ng tariff ng US, no? Pati rin sa China malalapagan ng tariff, pati rin sa Mexico malalapagan ng tariff. So si Canada nilagyan din ng tariff si US. Hindi natin alam kung anong gagawin ng China at saka Mexico kung lalapagan din ng US ng tariff, no? Hindi natin alam. Pero sa ngayon may tariff war ang US at Canada. So kumbaga trade war, no? Mahirap 'yun. So ano pa ba mga kilala? Pati si Zone kaso hindi natin masabi to, no? Yung mga smaller cap siguro VeChain. Hindi smaller cap to, no? Parang medyo decent market cap to. Malaki rin yung dump, no, ngayong araw. Malaki rin yung dump, no? Meron tayong descending channel dito of some sort or some sort of triangle na nag-breakdown, no? So ano pa ba? Yung medyo madalas na ginagaya si FTM kapag or si Sonic na ang pangalan ngayon, si Harmony One. Tingnan nga natin kung anong ginagawa niya. Almost nasa ilalim na naman siya, no? Walang bull market dito, no? So kung titingnan natin si Sonic, which is si FTM dati, SUSDT, SUSDT, Sonic USDT. Ayun na yung pangalan, pangit na itsura, hindi na phantom, matic tuloy sasabihin ko. USDT. Ay kaso wala tayong data, kailangan FTM talaga. FTM USD. Wala na kay Binance, no? Ito para lang makita natin. Bagsakers siya, no? Bagsak na yung ATH na ito yung ATH. Natatandaan ko to na ATH to kahit wala tayong data dito sa left side. Kasi na pinpoint accuracy ko kung saan naglanding to ng 3.4 dati. Pero yun nga, no? Wala tong parang walang bull market dito. So ayun lang, no, ang gusto ko i-point out na medyo importante. Tignan natin sa SPX nga kung ano nangyayari. Nag-higher high pa siya, no? Mga recent mga few days ago. Nag-higher high pa siya or mga 1 week ago to, no? Pero nahihirapan na siya mag-higher high, no? Madalas yung dump niya medyo malalaki na, no? So ang DXY, ayun si DXY lumilipad. So malaki ang ang tago ng pera sa US dollar kasi nga, kung lapagan ka ng tariff ba, gagastos ka pa ba? Most likely magtatago ka ng ng pera muna. Labasan. So ano kaya mangyayari, no? Baka ma-impeach na naman si Donald Trump. Hindi ko alam. Maraming mga bumoto kay Trump na medyo nagdalawang isip kasi pati yung mga mabubuting tao na
pero ano pa rin, pero illegal immigrant pa rin, eh, nasisante, no, or na deport. Maraming ang parang pitch ata ni ano ni Trump yung mga medyo hindi ganun kaayos na mga illegal immigrants madi-deport, pero ang kakalabasan pati yung mga mabubuting tao, no. Ah, hindi ko rin masasabi ko at hindi ko alam, hindi ko masabi yung view ko dyan sa politics, no, pero ang pinaka gusto mangyari ng mga bumoto kay Trump yung ano lang, yung mga medyo may signs of crimes na mga illegal immigrants ang mawala, at hindi kasama yung mga actual na yung iba may mga documents pa nga na nadi-deport pa rin, no, na mabubuting tao pero nadi-deport pa rin, no. Pero yun lang ano, ang gusto ko i-point out, hindi politics to, no, itong itong update natin. Gusto ko lang i-point out yung potential problem na mangyayari kasi mas mataas na tax, meaning mas malaki ang babayaran, ang bayarin, meaning most likely chain reaction yan, magtataas din most likely yung mga business owners na ayaw na bumili ng mga tao masyado ng mga imported goods. Siguro kailangan nila either or baka kailangan nila most likely magbagsak ng presyo, sabihin natin, or pwedeng hindi na masyado makapagbenta, no. So ang kalalabasan, pwede ring mawala ng business, no, since mahal din yung ano, no, yung bilihin sa ibang lugar, no. So kalalabasan, so possibly most likely magtataas sila, hindi magbababa ng presyo kasi tumaas yung tax. Anong magiging ano nila, or yung tariff tumaas, anong magiging profit nila? Wala. So most likely kailangan nila taasan yung bilihin. So ang kakalabasan doon, yun nga, no, inflation, no. Mahirap yun, no, mahirap. So yung ginawa ng Fed na pag rate hikes, baka mas matagal pang mangyari, no, or more like mas matagal pang na mataas pa rin ang interest rates, no. So ay lang ang update natin. Gusto ko lang kayo maging aware na napakarami problema talaga ng US ngayon at ng mga ibang bansa rin. Meron pang parang brewing na trade war, no, na parang ano, no, parang dalawang kumpanya na nagkakaroon ng competition, kumbaga, na nakakalabasan eventually pag di nila na resolve, pareho sila babagsak, no. Parang ganun yung nangyayari sa ngayon, no. So iingat tayo, no, kung gusto niyo mag-trade ng bullish. Di ko alam, di talaga maganda yung condition ng ng economy para maging bullish. So makikita natin yun sa alts ngayon na napakahina, na sobrang hina. Walang pinasok na na bull market ang alts sa tingin ko. Sobrang bilang lang na yun nga, no, parang feeling ko yung parang naisip kong mukhang kung magpa-pump ng maaga si BTC, napakapangit na time para mag-pump si BTC. Nag-pump nga bullish, problema yun nga, walang silbi yung pag-pump niya kung ang alts naman wala ring galaw, no. So nag-ATH nga siya, wala namang parang walang power, no, walang power talaga, no. So ay lang yung pinaka-ayaw ko ngayon dito sa galaw ng crypto market ngayon, no, kasi nga yun, no, yung economy talaga medyo negative, no. So ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades. GG's boys.